Salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang iiyak. Laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. So, yun ang base sa ating title and caption na si Kitty Duterte is pwede na ba siyang magiging public servant? Pwede na ba siyang magiging government employee? Magiging leader? Magiging opisyalis ng gobyerno? Or pwede na ba siyang maging politician? Ano sa tingin nyo? Kasi base sa kanyang the way siya magsalita, base sa kanyang the way siya mag-express ng kanyang statement, so ako personally, napapansin ko siya as far as I observe na parang wala talaga siyang pinagkaiba sa kanyang tatay tsaka sa kanyang ate na si VP Sara. Like pag nasasalita talaga siya, mararamdaman mo ang kanyang sincerity, mararamdaman mo yung kanyang presensya. Like makikinig ka talaga at talagang masasaulo at masasapuso mo yung kumbaga yung kanyang mga sinasabi. Kumbaga meron siyang connection sa crowd. Kagaya nito, maraming tao dito naka-surrounded sa kanya. Pero grabe yung kanyang presensya. Like talagang magaling siya mag-deliver, magaling siyang communicate sa mga tao. Which is yun yung pinaka branding talaga ng kanyang tatay at saka ng kanyang ate at saka yung kanyang dalawang kuya na kapag nagsalita talagang combination ng utak at saka ng puso. So in short say, sincere mula sa puso tapos utak matalino, gano'n. So hindi kagaya ng iba na nagsasalita ay lutang naman, di ba? Like hindi nila express, hindi nila masyadong ma-articulate ang kailang mensahe na nasa utak. Hindi nila masyadong ma-express kasi nga lutang, maaring hindi tayo alam, baka kulang sa tulog, stress, or baka mayroong ini-intake ng mga substances nakakasira ng mga brain cells. Pero siguro sa sinasabing stress, like hindi naman siguro sila stress like maraming problema or maraming ginagawa sa bayan kasi wala naman yata silang project, diba? Wala silang flagship projects like puro lang sila mga politics, puro lang sila pang-i-impeach, puro sila demolition job sa mga politician sa Pilipinas na naging kalaban or tsaka yung magiging future na hadlang or hadlang sa kailangan future political ambition. So ngayon, balikan ho natin yung mga sinabi ng mga political vlogger, DDS support or Duterte supporter na kahit pa daw talaga ay ma-impeach itong si VP Sara Duterte sa ma-impeachment si VP Sara Duterte. So ibig sabihin ho nun ay siya disqualified na siya or hindi na siya eligible for any national position sa Pilipinas. I don't know kung national lang ba or baka pati kasama ang local position. So in short say, hindi na siya pwede maging mayor sa Davao City kasi nga impeached na siya. So ngayon, itong si Basti Duterte and Kong Paulo Duterte, din siya parang projected din siya na magiging presidente. So kaya talaga natin maghalan ng presidente dito sa Davao City galing. Ibig ko sabihin, kaya nating mga taga Davao, taga Mindanao, mga Duterte supporter from Visayas, Luzon and buong mundo kaya talaga nating maghalal or makagawa bumuo ng isang leader Kingmaker ho tayong mga Duterte supporter. In short say, ito mga Duterte talaga ay pwedeng maging presidente. So it's either si Kung Pulong Duterte, si Mayor Basti Duterte dahil nga impeach na pagpalagay na minalas-malas o ibig ko sabihin sinuwerte ng pinaka malupitang swerte itong mga loyalist, itong mga alyansa team ni Bongbong Marcos and ni Martin Romualdez. So ma-impeach talaga si VP Sara. Meron pa namang papalit sa kanyang pwesto. Meron pa tayong pwedeng gawing presidente. Yan nga si Kong Pulong and Basti Duterte. And maliban doon naman sa dalawang nabanggit natin, dalawang kuya ni Kitty Duterte. So itong subject ko natin ngayon sa Kitty Duterte, talaga siya meron talaga siyang future. Meron siyang potential, napakalaki. Yung tapang, hindi pa rin pag-usapan yan kita nyo naman yung ginawa niya talaga na talagang tiger look dun sa time na nagpangharap sila ni General Torre. At saka dito narinig naman natin or narinig naman siguro sa ibang mga video mga upload sa Facebook na kung saan nga sabi ni Kitty Duterte na wag na lang tayong pumatol. Ang tinutukoy ho nun, pinapatungkulan ay tungkol kay General Torre kasi syempre nga gigil nga mga taga Davao City or mga taga Mindanao or mga Duterte supporter all over the world
gigil na gigil sila sa kaya General Torre. So isa ho yun sa pinakamadiin, pinakamahigpit na panawagan no nitong magkakapatid, itong mga Duterte siblings na magkaroon ng maximum tolerance no sa time na andyan na si General Torre na mag-search or mag-serve na search warrant. Kasi maaari nga talagang gamitin yon. Kumbaga gagawa sila ng mga provoking ipoprovoke nila tayo mga taga Davao no, yung mga nagbabantay dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong, maaari ipoprovoke nila tayo hanggang sa papalag tayo, tapos yun i-bound for na siya, like makagulo. Ang mangyari diyan ay magkakaroon na ng people power or martial law no, pwedeng i-martial law yung natin, yung Davao area lang no, or yung Mindanao. Ang mangyari, walang eleksyon na magaganap. Tsaka alam naman natin, di ba, na parang may mga balita pala, although hindi pa siya verified, na si si Kong Paulo Duterte tsaka si Mayor Basti Duterte is parang ikukulong. So paano nila ikukulong? Walang kasalanan yung mga tao. So syempre no, kumbaga pinaka number 1 talaga diyan, planting of evidence no, o ano pa mang mga paraan nila. So may mga pwede silang gawin talaga. Alam naman natin ang mga taga-gobyerno ngayon, yung ating administration ay beyond limit ang kailangan yung kailangan kakayahan na maggumawa no ng mga power tripping at pambubuli sa mga kalaban nila. Syempre local government, samantalang sila national, 'di ba? So mas unlimited yung kailangang resources no na pwedeng gamitin para lang talaga mapin down ang kailangang mga future hadlang no sa kailangang mga future political ambitions no. So yun na nga, for example si Martin Romualdez na magiging gusto niyang maging king sa Pilipinas, magiging presidente. So hindi nila magagawa yun hangga't merong mga Duterte sa mundo, meron pang existing no. So ibig sabihin nga nito, kapag kahit nga si Kitty Duterte ang ilaban, sa totoo lang, iwan ko lang sa inyo no kung pwede naman kayo mag-agree or disagree. Sa tingin nyo, kahit ngayon no, kung sabihin natin na kahit pa si Kitty Duterte bata lang, like hindi pa siya siguro, hindi pala eligible for for presidential position kasi nga, or hindi pa siya pwedeng tumakbo sa pagka-presidente kasi hindi pa siya nag 41 years old in ababa. So nasa 20s pa lang yata si Kitty Duterte or 19 or 18, I don't know. So let me know comment box, basta bata lang siya no kung may tuturing. Ngayon, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo sa sinabi ko dito na pwede na siyang gawing pwede na siyang pumasok sa politics? Pwede na ba siyang maging mayor, barangay captain? Pwede na ba siyang maging representative? Although nag-aaral din naman siya daw, according pa sa mga sabi-sabi, si Ma'am Kitty Duterte ay nag-aaral daw siya, ang kanyang kurso ay political science, which is preparation ho talaga yan pang politics no, pang public servant. So good thing no na yan ang kanyang kinuha. So ano sa tingin niyo no sa mga nakakarinig sa kanyang statement no, sa kanyang pakikipag-usap, sa kanyang pasasalamat, taos pusong pasasalamat sa mga tao? Ramdam niyo ba, na-absorb niyo ba, like meron na-feel niyo ba ang connection? Sa totoo lang, mas feel ko pa si Kitty Duterte na may connect no. Mas nararamdaman ko yung kanyang yung kanyang aura, yung kanyang connection no sa camera papunta sa ating mga nanonood kumpara sa kay BBM. Kaysa lalo kay Martin Romualdez, talagang walang kalatoy-latoy, walang charm, walang appeal. Like parang alam mo yun, parang wala, scroll up gano'n no. Samantala ito si Kitty Duterte, talagang tinatapos talaga natin daw siya magsalita. Tsaka yung ganda niya, bonus na lang yan no. So ipagsama pa rin. So in short say, siya, total package itong si Kitty Duterte. So kung magaling ang kanyang ate, kasi gano'n nga, iba rin ang kanyang charisma, iba rin ang kanyang aura ng kanyang ate BP Sara, iba yung charm, iba yung talino, iba yung wit, iba yung humor, iba yung wisdom, iba rin yung strength no. So ito naman si Kitty Duterte, meron din siyang kanyang angking sariling galing no. So para silang magaling ng kanyang ate BP Sara, nang magkaibang naman no, estilo at paraan. So syempre siya mas bata, mas malambing itong si Kitty Duterte. So yan lang no. So wish natin ng ipipray natin ang kanyang pamilya na sana maging okay sila, like kaya lang kasi kahit pa sinabi nito ni Kitty Duterte na okay lang sila, kasi sabi nga niya walang iiyak, kaya natin to, laban lang, walang iiyak no. So mahaba-haba pa yung laban, so matulog, uminom ng vitamins. So ang galing no, talagang meron na siyang leadership doon pa lang. Kumbaga mafe-feel mo talaga yung kanyang sincerity ba no, na sinabi niyang uminom kayo ng vitamins matulog kayo, alagaan ang sarili. Doon pa lang, di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig ko sabihin na ano bang style no
na kanyang ginamit sa pakikipag-usap, 'di ba, puso. Talagang pinapa-feel niya sa mga tao na grateful silang pamilya sa mga supporter. Andito sa mga tao nandiyan sa labas, no, napaka-grateful ng pamilya. Tapos parang naging ano siya, no, this time siya muna yung parang nagiging ambassador o tawag nito yung parang representative, no, ng mga Duterte kasi nga hindi pwedeng mag-expose muna sila kung pulong si BP Sara andun sa dahig, yung nanay niya, so siguro nagpapahinga, basta siya muna ang tumatayong representative. So in short say, talagang maaasahan, kitang-kita mo talaga sa kanyang dedication, sa kanyang the way siya magsalita, the way siya mag-express, the way siya magpasalamat, no, talagang eye to eye, heart to heart, no. So talagang masasabi mong may leadership itong batang to in the future. So in short say, tayo, no, meron tayong syempre sa edad natin ngayon na to, mostly meron na tayong mga anak, meron tayong mga apo, kabataan. So in short say, sa susunod na mga henerasyon, alam natin, no, na meron pang ibang henerasyon ng Duterte na maaring maiwanan natin sa ating mga kabataan, sa ating mga mas younger generation, no. So in short say, kung sa ating mga magulang, no, sa ating mga kakilala, sa ating mga elders like nasa mga 70, 70, 60, mga 50s, so at least meron silang na-experience na pamamahala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tapos sa atin naman, sa mga sabihin natin mga dekada 80, 90, meron tayong na-experience naman na pamahalaan sa pamumuno ni VP Sara. Although Vice President lang si VP Sara pero grabe, ramdam natin yung kanyang yung kanyang presensya bilang isang leader sa buong Pilipinas. Napakaliit ng kanyang resources. Hindi man lang umabot ng 1 bilyon ang kanyang pondo, pero grabe, dami niyang natulungan, dami niyang nagawa sa kanyang opisina, no, sa kanyang budget. Pero mas ramdam natin si VP Sara, 'di ba? Aminin natin 'yan kumpara kay BBM, no? Na parang si VP Sara yung leader natin Kuba parang kahit napakahirap, napakalimited ng resources, ng funds, pero hanggat maaari ay kanya pupuntahan niya yung mga kahit kasulok-sulukan ng Cordillera, ng kung saan sa mga probinsya sa Pilipinas, Zamboanga. So ngayon nga andun siya sa dahig kasi kailangan niyang gampanan ang pagiging isang leader, isang vice presidente, no. Ginagampanan niya na i-save, tulungan ang kanyang kapwa Pilipino sa katauhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga sabi nga niya, ikalimutan na natin yung pagiging tatay, mag-ama nilang dalawa. Kumbaga ang titinunan natin pinaka-i-consider natin is yung Pilipino, si dating Pangulong Duterte, at siya naman ang vice presidente ngayon si VP Sara. Kaya tungkulin niya na samahan or tulungan yung kanyang kababayan na yun ang kinidnap, no, andun ngayon sa dahig. So na-experience ko, naalala ko man dati, parang ganyan ang ginawa ni Senator Vice President Binay, Jijomar Binay, tungkol doon sa parang drug mule issue ba yun sa somewhere in China, somewhere in Middle East. Basta ang dami niyang ginagawang mga circus, mga dami niyang ginagawang mga photo ops lang gano'n, no? Basta acrobatic, no, daming ginagawang mga acrobatic si Jijomar Binay dati sa mga OFW, yung lumulok ng mga shabu, gano'n, mga droga ba, mga drug mule, no. So paraan siya ng pagbebenta, pagpupusit dati sa ibang bansa na mga Pilipino nga drug mule. So pero yung mga OFW na mga DH natin sa Middle East na minamaltrato ng mga amo, yun, hindi man lang na-repatriate, hindi pinapatulog, basta hindi binibigyan ng shelter. Ang pangit ng pakikitungo ng mga taga-embassy. So basta ang pangit ng time ni Pinoy, no, kasi talagang mga OFW kinakawawa pero hindi tinutulungan. Talagang mas priority pupuntahan ni Jijomar Binay as Vice President ay yung mga drug mule, kasi nga mas very controversial, ang daming camera, ang daming media na nakatotok international, worldwide. So syempre that time ang purpose talaga nun is social media or media mile age. That time hindi pa na mauso social media sa time ni Jijomar Binay. So ngayon meron siyang similarity kay VP Sara, pero ito kay VP Sara talagang maramdaman natin yung kanyang pagpupunta sa mga kasulok-sulukan, pag may mga nangamatay ng mga sundalo, mga pulis na tinambangan ng mga rebelde, talagang pinupuntahan niya ni VP Sara, no, bilang isang Pilipino, pangalawang pinakamataas na ihalal sa Pilipinas. So pinupuntahan niya yung mga ganong mga lugar, may mga ganong sakuna, mga event, no. So ngayon andun yung kanyang ate sa dahig para yan ang tulungan yung kanyang kapwa Pilipino na si Tatay Digong. So yun lang, bali si Kung Paulo Duterte, si VP Sara, basta sa lahat ng mga Duterte ngayon, ang nagiging representative ho nila ay si Miss Kitty Duterte. So yun lang, no, bali kung marinig mo naman to Ma'am Kitty Duterte,
basta mag-aral ka na ng mabuti. So kaming mga supporter ni Tatay Digong dito, nagbabantay sa inyong bahay sa labas. Gagawin namin lagi na mag-presensya dito, no? Mapapakita kami lagi dito, madala kami ng camera, live update. And syempre gagawin namin yung mga sinasabi, no? Yung iyong panawagan at pakiusap sa amin na uminom ng vitamins, matulog at alagaan ang sarili kasi medyo mahaba-habang laban pa to, no? Matagal pa to sa dulo. So May 20 May, no? Sometimes in May 2025, so matagal-tagal pa nga 'yun, no? Like magdadalawang buwan pa bago dumating yung baga yung pinaka first fight, no? Yun yung pinaka panlaban natin mga Pilipino. Doon tayo gaganti sa eleksyon. Votes na tayo, PDP laban, 9 senatorial balls. Kasi isama natin si Marcolita. If I'm not mistaken, si Marcolita hindi siya kasapi sa PDP laban. Tapos yun, si Vic Rodriguez, no? Panalo yan. So hindi ko alam kung sinong pang 12. So tinanan na natin kung sino. Basta meron akong isang bakante sa aking balota. And yun na siguro. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. At syempre ipe-play ko itong kanyang pinakahuling mga sinabi ni Miss Katie Duterte. So ano sa tingin nyo? Paki-comment nga dyan sa comment box. Agree ba kayo? Pwede ba siyang gawing political leader? Pwede ba siyang pumasok sa political arena? Pwede ba siyang maging mayor, congressman? O ano pa man, no? So let me know in the comment box. Picture sa sikap. Boy, dati na sa boss. Dati na sa boss. Nara sikap. Dati na sa boss. Sa libot. Kamu daplin. Kasama lang nakakaulit. Karoon lang ko nakapakita ba? Sige, ma'am. Salamat kayo kay imbis nagfiesta mo rin na mo diri sa Balayaan. Nag-fiesta mi ang everyday. Salamat kayo. Nag-fiesta ko din everyday, ma'am. Sakto ni nabutang para sa akong pamilya. Salamat kayo. Salamat. Sige lang kung makauli lang siya sa ato. Oo, isok ko. Oo. Balikan ako nagkakingin lang daw dito. Kaya ang ginajok-jok at mga dito sa facility ka. Ana, bang Thank you. Salamat. Amping tanan, ha? Amping. Pasagla ko siya. Salamat, Tagoenyo! Salamat kayo! Salamat! Selamat. Selamat. Selamat dia. Diri. Susunod siya? Oh, yeah. Ha? Bahala si Dati. Basta kayo humanan ako. Okay. Hoy! Karoon lang magbubuka uli mo. Karoon lang ako nakapakita sa inyo. Pero salamat yun guys. Kita mo undang ha. Kita mo undang sa makauli siya. Ang gusto lang niya makauli sa Davao. Kana ra iyang gusto. Mag-lechon tagwan. Mag-lechon tagwaka pag uli. Na Coke Zero, malipay na siya. Tapos ibalay na siya, oo. Pero gipalitan naman ko siya sa kong ate, o Coke Zero dito. Ang problema ato niya, abusado man mag Coke Zero. Naman natin artificial mga chemical, di ba? Sa kaadlaw, kapila mag Coke Zero. Dili na po na mayo. Babalik ko sa dahil kasano sa Netherlands. Dili pa ko ingon karon sir, pero sige lang, makita lang ninyo. So, sige lang, ano lang ta. Sa subaybay lang ta sa mga balita. Tapos, dapat alert ta, pirmi, kabalo ta sa unsay panghitabo sa atong surrounding. So, kato lang gyud, ampo lang gyud ta, and dili ta muundang. So, na-okay na siya. Hindi lang siya ganahan sa sudan dito kay may lami ilang sudan, no? Binisaya raman ang iyahan.